Father, we come before you this wonderful morning. Without you, we are nothing. Thank you so much for everyone who are here and those who are coming, Lord, and those who are watching in the video. I pray that you bless each one. And Holy Spirit will allow you to move and minister to us this morning. And without you, Father, your word will be nothing, O God. But thank you that you have poured out your spirit upon all of us, the governor of the kingdom, that represents the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. And today we acknowledge you that you are here. Let your manifestation be seen in every life. We experience by receiving a rhema from you and help us to be attentive and give us revelation today. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So let's continue yung ating pinag-aaralan, the most important person on earth, which is the Holy Spirit. Andito na tayo sa lesson 28, receiving the governor. Pag sinabi natin governor, yung Holy Spirit. Receiving the governor in your life and your benefit as you seek the kingdom. Benefits. Benefits. Okay, so good morning to everyone. Welcome si Bibi Ayana. Ayan. Ito ako babalik natin. Praise the Lord. So, yung ating text, naway natin babasahin. And are you excited? Yes. Ako excited ako. Itong yung benefits to seek the kingdom. Maganda siya ulit-ulitin para may lagay sa isipan mo at maranasan mo yung yung benefits. Kasi pag di mo naiintindihan, you will never appropriate, you will never apply, hindi mo may apply sa buhay mo pag di mo naiintindihan. At nagtataka, ba't di mo nararanasan? Kasi di mo naiintindihan. Kaya mahalaga, di ba sa mathematics, pag di mo naiintindihan yung formula, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo magagamit yung formula na rin. So, di mo rin matusolve. Okay, so, sige naman. Sabi dyan sa text natin, Acts 2:28. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay. Now, yung topic natin ay receiving the governor. So, paano natin, anong gagawin natin? Most of us, when you say we receive Jesus Christ as Lord and Savior, we accept Him as Lord and Savior sa buhay natin. Now, paano naman natin ngayon tatanggapin yung banal na Espiritu? Paano natin tatanggapin ang Holy Spirit? Ang una dito na utos ay repent. Tingnan natin. Ito yung bago nakikiman. The best news na dapat ay matanggap ng bawat isa. Marinig ng bawat isa. Ano ang mararamdaman sa yung good news or best news? Pinakamagandang balita na marinig mo. No. Parang hindi ka excited. Sa umagang ito, pag naintindihan mo ito yung pinakamagandang balita na maririnig mo sa buhay. Yes. Yeah, this is the best news. But we need to understand bago mo ma-appreciate na pinakamaganda na balita na balita sa bawat isa sa atin. And that is to give us, binigyan ka ng pagkakataon na matanggap, maranasan ang mga bagay na ito. So sabi doon kanina, first, to receive the new birth, you are to first repent. Unang gagawin? Repent. Yung repent, ano ibig sabihin? Change your mind about how you have been living and desire to live by the standards of the heavenly kingdom. Ibig sabihin, baguhin mo ang iyong pag-iisip tungkol sa uri, klase, style ng pamumuhay mo. Anong style ng pamumuhay mo ngayon? And desire to live by the standards of the heavenly kingdom. Kung dati ang standard na sinusunod mo ay standard na tinatawag natin culture of darkness, kasi yun ang ating nakasanayan, pero nung nakita mong mali pala, nagbago isip mo, yun ang hiningi ka ng tawad, Lord, sorry, mali pala ito. Ito pala yung dapat. So, ano yung mali nakita mo? Pinalitan mo ngayon yung desire na to live by the standards of the heavenly kingdom. So, paano ka mamuhay sa standard ng heavenly kingdom? Of course, nasa
Bible. That's why we need to become a disciple of Jesus. We need to come to church. We need to study the Bible. We need to read the Bible. We need to listen to the laws and principles para mapalitan. For example, sabihin mo, ay, mali pala yung naninigarilyo. Kasi sinisira ko yung aking katawan. So, ibig sabihin, ang tao, hindi na siya maninigarilyo, hihingi siya ng tawad, papalitan niya yung activity na yun. Instead na maninigarilyo siya, kakain na lang siya ng KTO. Diba? So, ibig sabihin, binago, change of mind. May ipinalit ka. Hindi pwedeng wala. Humingi ka lang ng tatas, wala. This is just a question. Pwede kang bumalik. Or mali pala yung ginagawa ko, hindi ko priority yung pumunta sa church. Pupunta lang ako pag gusto ko. Pupunta lang ako pag may time ako. So, mali pala yun. So, anong gagawin mo ngayon? So, dahil nakita mo mali, dahil ang hari, siya yung ating pinaglilingkuran, siya yung ating sinusunod, siya yung ang kanyang salita ay batas, at ito'y nakalagay sa kanyang salita. So, ibig sabihin, mula ngayon, hihingi ka ng tawad, at mula ngayon, I will have no appointment other than the appointment with the King of Kings and the Lord of Lords. So, yun ang pinalit mo. So, wala kang ibang transaction kahit ano sa araw ng linggo. At uunahin mo na ang hari. At ibig sabihin yun ay repentance. You live by the standard. So, if you are living by the standard of heaven or the standard of the kingdom, you must be found in the church every Sunday. Are you here? Any appointment you have to set aside. Unahin mo talaga at pumunta sa church kasi that's ibig sabihin you change your mind. And even Sunday, pag magtrabaho ka na, hindi ka talaga maglalagay ng appointment pag Sunday. Yung mga mayroong mga estudyante, SDA, Seventh Day Adventist. Pagka nalagay sa Saturday, yung kanilang schedule lang. Basta, lahat ng naging estudyante ko na sa balista, pag Saturday nilagay yung klase nila, kakausapin nila yung teacher. Hindi nila papayagan, hindi sila aatin. Lahat ng estudyante ko na SDA, lumalapit sila sa akin, Ma'am, hindi po ako pwedeng umaten kasi Sunday araw ko ng pagsamba namin yan. Pwede ko ba akong bigyan ng gagawin para hindi ako absent? Ito yung pinagawa nila. Why? Because their commitment is so strong. How about you? I like that. So, if you have changed, you have repented, nakita mo yung kahalagahan. Nakita mo kung sino ang hari sa buhay mo. Siya lang yung hari na namatay para sa atin. Amen. Amen. Siya yung hari na nagbigay sa atin ng magandang kinabukasan. Hallelujah. Pero kailangan siyempre gawin natin yung ating responsibility. So, that is change of mindset. Ibig sabihin, nag-repent ka. Pero kung nagsisi, sabi mo, Lord, patawad di ako na nakasimba. Tapos sa following Sunday, ganun pa din, hindi ka rin nakasimba ulit. There is no repentance left. Kasi hindi nagbago mind mo. Wala kang pinalit. So, dapat makapalitan mo yung activity mo na yun. Yung mali mong ginagawa, pinalitan mo ng tama. Are you here? E paano pag inulit? It's just a remorse. Kaya tawag nila na godly sorrow and the worldly sorrow. Si Judas, nakita niya rin yung mali na. Pero hindi niya pinalitan. Hindi siya nagsisi. Hindi siya dumating doon sa point of repentance. So yun dapat. If you are a citizen of the kingdom at kinikilala mo si Jesus as your king. Are you here? Yes. At bakit hindi? Kasi pagka naintindihan natin mga your benefit as kingdom citizen, hindi mo nakatapapalakasin. Why? Because there are benefits in the kingdom. At hindi mo iisipin. Isipin mo talaga na kailangan yung standard ng heavenly kingdom ang susundin ko. Yung dapat yung sinatawag. Pag dumating ka sa repentance, when you come to the point of your life na nagsisi ka sa iyong kasalanan, pag sinabing nagsisi ka, nag-repent ka, lahat ng maling nakita mo ay nabago at pinalitan mo ng standard ng kingdom of heaven. Ibig sabihin na biblical principle, the principle, mga tuntunin. Hindi na ating nakasanayan. Yung nakasanayan ng tao ngayon, okay lang makasimba, okay lang hindi. Okay lang makabasa, okay lang hindi. Okay lang makapag-pray. Yun yung nakasanayan and that's the culture na kung saan karamihang mga Kristiyano. But for the kingdom citizens, they are not like that.
when they come to the point of repentance. Hindi nila ibig sabihin ng repentance. O for example, tinatamad ka lagi-lagi. Ang tamad-tamad mo. Ay, ang tamad pala, laziness. Di ba? There's curse. Anong curse? Pinaka-worst na, isa sa pinaka-worst na curse ng laziness is poverty. Ano yung poverty? Kahirapan. It's not the poverty na nakikita natin na walang makalaw. It's the poverty mentality. Ano yung poverty mentality? Takot maubusan. Alam yun? Maubusan, ay bakit bigay ako, paano ako? Ganun na yung attitude yun. And that's poverty mentality. So, makita mo, ay, mali pala yun. So, you change. Nag-repent ka at pinalitan mo ng tama. So, nakita mong mali, palitan mo ng tama na ayon sa standard ng heavenly kingdom. Naintindihan niyo. So, commitment to the King of Kings different from the commitment of the culture of darkness. So, una, you have to repent. So, lahat na, ang repentance, hindi yan isang bisis lang. Every time na may makita kang mali mo, o ma-recognize mo, makita mo, natuklasan mo, you have to change, you have to repent. So, repentance is a lifestyle. Every time na may mali kang nakita, ay, Lord, sorry, forgive me. So, kapalitan mo ulit yung attitude na yun. So, ito naman, may nakita ka ulit, so you have to repent again. So, hindi lang isang business, kundi lifestyle natin. So, but first, we have to repent, kasi mali pala yung ating mga gawin, mali yung ating sinusunod na mga tuntunin, ano yung pinaninindigan mo bilang isang citizen, dapat ayon ano yung principles sa sinasabi sa salita ng Diyos, the biblical principles. So yung dapat yung panghawakan mo, at mula ngayon mamuhay ka na. Beginning today, I will live by the standards of the heavenly kingdom. So ibig sabihin, meron kang repentance. Dumating ka sa punto ng buhay mo na nakita mo mali yung attitude mo, mali yung ginagawa mo, mali yung standard na sinusunod mo, at sinunod mo ngayon yung heavenly or standards of the heaven. Pangalawa, receive the forgiveness. Dahil humingi ka ng tawad, tanggapin mo ang kapatawaran provided through Jesus Christ or Jesus' sacrifice. Ganun na gawin mo? Hingi ka ng tawad, period? Yes. Kasi nag-repent ka na eh. Nagbago na isip mo. So, nauna sa isipan, tapos tinanggap mo ang kapatawaran. Ano ibig sabihin pagka tinanggap mo ang kapatawaran? One of the greatest problems of humanity today ay yung kanilang dala-dalang guilt. Ano yung guilt? Matagal mo nang hiningan ng tawad, hanggang ngayon dala mo pa yung guilt mo. Tapos na yun, kinalimutan na ni God. Diba? Sabi sa Isaiah na nilinis ka niya na mas clear pa as kristal. Amen. Ano man yung nagawa mong kasalanan, pag nahingan mo ng tawad, tanggapin mo na yung kapatawaran na yun kasi nilinis ka pa as clear as crystal. Amen! So, dapat hindi mo na i-condemn. Wala nang guilt sa puso mo. Makasalanan kasi ako, nagawa ko kasi. Tagal mo nang hiningan ng tawad. To forgive means to release from accountability. So, ibig sabihin, hindi ka na hindi ka na accountable doon sa ginawa mong kasalanan kasi humingi ka na ng tawad. The consequences there, yes, pero malinis ka na sa harapan ng Diyos. To forgive means to release the accountability and guilt. So, in order to live in the freedom of the kingdom, malaya, na namumuhay ka sa karyan ng Diyos, kailangan tanggapin mo yung kapatawaran na provide ni Jesus Christ para sa iyo. At mamuhay ka in the newness of life. Mamuhay ka na malaya at ngayon ay bago na. O di ba bago na? Kasi bago na yung mindset mo eh. Kasi ang standard, ang standard ng heavenly kingdom ay sinusunod na. So to forgive is to release from accountability and guilt. So in order to receive the freedom the kingdom provided for you through Jesus, and then walk in newness of life. So ngayon, di ba ano yung sinasabi? If anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone and the new has come. So binago ka na ngayon. Ibig sabihin, bago ng ibig ngayon. Bago ng day. Bago ng J. O di ba? So, hindi na yung luma.
bago ng kambal. Hindi na yung dati. So, ibig sabihin, there's a repentance. Now, dahil nag-repent ka at tinanggap mo ang kapatawaran ni God, once you have been through about those texts, bisa humingi ka na ng tawad. Nakita mo yung mali mo, hiningan mo ng tawad, tinanggap mo yung kapatawaran. Ibig sabihin, hindi na alalahanin, hindi i-record ni Lord yung mali mong ginawa. Hindi ka gaya ng tao, oy, nakaraan, ganyan di ginawa mo eh. O, di ba ganon? Araw-araw na lang yan, paulit-ulit. So, pagka paulit-ulit talaga, sila hindi ganon. Hindi na tayo ginagawa. Basta humingi ka na, you come to repentance. Not the rewards na gaya ni Judas, but to repentance. Tinago mo mindset mo. Na, ay, ito pala dapat dito. Ay, ito pala yung tama, the standard of the heavenly kingdom. So, tinanggap mo na yon. Now, because you have now repented from your sin, malinis ka na, at yung iyong isipan, ang mindset mo ngayon ay mamuhay sa standard ng kingdom culture. Now, you are one with the Holy Spirit. Hello? Pag one ka with the Holy Spirit, kaisa na kayo. Ibig sabihin, ang gusto mo na ngayon, ang gusto mong kultura na ma-develop sa buhay mo, ay yung standard, values, lifestyle sa kaharian ng Diyos. At kapag nakita ng banal na Espiritu na seryoso ka, then the Holy Spirit will fill you. Amen. Kasi you are one with Him. Kasi ano ang purpose ng Holy Spirit ngayon? That is to colonize us with the culture of heaven. Dahil nagsisi ka na, gusto mo na, desire mo na, ay sundin kung anong kultura sa kaharian ng Diyos. Dahil yun din kapareho kayo. Now, you are one, you are connected with the Holy Spirit. You are now ready to receive the Holy Spirit. That's why, sabi ko kanina, pag di mo naintindihan, hindi mo siya mararanasan. So, dapat naintindihan mo na, ay, ito pala yung mali. Na hindi pala pagsimba, na unahin ka, Pastor, pasensya na, di ako nakasimba. O, Ate Jamil, di mo na ako makapunta. Or, may pupunta mo na kami ng birthday. Hindi kaya Ate Jamil, hindi kaya Pastor. Doon pa sa hari. Kung tanggap pa ba yung alibay mo, hindi. Ay, naiintindihan naman yung ni Lord. Naiintindihan yung ni Lord na hindi siya ang priority mo. Amen? Yes. Naiintindihan ni Lord yun. Ibig sabihin, hindi siya. Walang repentance pa doon kasi inuuna ko pag-iba kasi sa kanya eh. Pero pagpunta sa church kasi, it's a lifestyle eh. Hindi yan mabigat. Ugali yan. Nakasanayan. Hindi lang nakasanayan o routine ng buhay mo. But it is your decision. Kasi one with God ka na eh. And the Holy Spirit is with you now. So, hindi mo kakayanin, hindi kaya ng konsensya mo na nag-party-party ka doon o namamasyal ka doon na wala ka sa church. Hindi mo kakayanin yun because of the Holy Spirit. Hindi kaya ng konsensya mo. Are you here? Ganun ba kayo? Pag dumating ka sa punto na it means the Holy Spirit ay very sensitive. You are very sensitive with the Holy Spirit. So that's a commitment because you are now one. So this deposit and proof of your entrance to the kingdom of God. Once you repent and receive the forgiveness of your sins and walk in the newness of life, yun ang tinatawag na born again experience. So the Holy Spirit now is in you. The Holy Spirit, sinawag ni Jesus Christ, receive the Holy Spirit. Yun. So, he deposit the Holy Spirit guaranteeing in you. Ibig sabihin, kung maalala yung illustration ko may balon. Yung balon, nandiyan na sa'yo. Na pwede na lumabas, i-release even the potential that you possess. Meron kang potential, meron kang kakayahan. And now, since you are now a citizen of the kingdom, anong benefit meron ka? Kasi nagsisi ka sa iyong kasalanan. Tapos, tinanggap mo yung kapatawaran. Now, you are a citizen of the kingdom. May good to see that. Ano yun? The new birth means you no longer have the right to figure out life on your own. So, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, dahil ikaw ay citizen na ng kingdom,
hindi ka namang problema, paano ka ngayon mamumuhay, paano ka mabubuhay, paano kinabukasan mo, paano na lang ang mga susunod na araw, hindi ka namang problema. Amen. Praise God. Why? Because you now belong, you're now part of the kingdom of God. At sa isang kaharian, sino ang nagbibigay ng provision ng pangangailangan? Sino is the king? So, yun yung mga ganun. Yeah. So, the king has removed that burden and stress from you. Sabi ko, wala ka ng stress, paano ka mamumuhay, paano ka kakain, paano kinabukasan mo, anong patutunguhan mo, anong mangyayari ngayon. Hindi ka naman problema nun. That's right. Bakit? Kasi the king has removed that burden. Paano buhay ko ngayon? Wala na akong trabaho. Paano buhay ko ngayon? Hindi ako kapagtapos. Paano buhay ko ngayon? Sino magpapaaral sa akin? O paano ako kaya mabubuhay? Paano kaya papatuloy buhay ko? So maraming mga ganon. Or hindi ko alam kung anong aking kinabukasan. Hindi niya alam kung ano yung kanyang destiny. But for a kingdom citizen, if you understand this, kung naintindihan mo ngayon kahit bata ka pa, itong principle na ito, ang new birth o born again experience mo, binigay ako no longer have to try to figure out life. The king has removed that stress and burden. Wala na yun. Automatic yun kapag naiintindihan mo to. That's why this is very important to understand. Have you repented from your sins? Yes. Nakita mo yung mali mo? Remember yung repentance is lifestyle. Every time na may makita kang mali mo, repent. Pagsisihan mo, ano yung papalit mo? Yung standard ng kingdom of heaven, the biblical principles, yung tama. Next. Ito, just as a colony relies on the kingdom to build its roads, supply its water, and so forth, the kingdom citizen has all his needs supplied as he puts the priorities of the king first in his life. Dapat muna natin maintindihan kasi namumuhay kasi tayo sa democratic country na kung saan sariling kayod para kumain ka. Sariling kayod mo para kumain ka, kailangan mo magtrabaho para kumain ka. Kailangan mong paghirapan yung kakainin mo. Kailangan mong magtrabaho for your survival para may pambili ka ng pagkain mo, para may pambili ka ng food, may pambili ka ng shelter, or ng damit mo, may pambili ka ng lahat ng mga needs mo, kailangan mong trumabaho. Yan yung democratic country. But in a kingdom or monarchy, the citizens do not work for their provision. Sa isang kaharian, malagay ko naman intindihan natin, sa isang kaharian, hindi sila nagtatrabaho para may kainin sila. Yung pagkain nila ay automatic na ibibigay ng hari. Yung bahay nila ay automatic na ibibigay ng hari. Lahat ng kanilang kailangan, automatic na ibibigay ng hari. As long as they are under the jurisdiction of the king. Nasa teritoryo ng kaharian. Pero the moment na mag-disobey sila sa hari, pwedeng mawala yung kanilang privilege na yun. Pwede silang patalsikin or patayin. Kasi pagka sa kaharian, nakapanood nyo ba yung Jack Joe? Sino nakapanood dito? Jack Joe. Oh, yun. Princess in the Palace, ba? Jewel in the Palace. Jewel in the Palace. It's a Korean novela na nagtumawag sila just to be a part of the kingdom. Maganda ba ang provision ko eh. So, ibig sabihin kasi grabe yung yung privilege mo, yung protection mo. Hindi mo problemahin yung pagkain mo. Hindi mo problemahin yung bahay mo. Hindi mo problemahin yung damit mo. Basta gawin mo lang yung trabaho mo. That's right. Yan ang sa kaharian. Kabaliktaran sa ating kinagisnan na klase ng panggobyerno. Yan. Yes. It's very important to understand yung concept ng kingdom at sa democracy para mabago yung ating mindset. Okay. Remember,
yung democratic na pag-iisip, kailangan kong mag-aral at makapagtrabaho para magtrabaho na ako, may sweldo na ako, makabili ako ng aking gustong bilhin, makabili ako ng damit, makabili ako ng pagkain, makapatayo ako ng bahay para sa aking magulang, maging maayos yung aming buhay. So yan yung pag-iisip ng isang tao na lumaki kahit Kristiyano pa siya, na ang kanyang mindset ay nabuhay sa isang democratic country. Yun yung ating kinagisnan. But in the kingdom, it's different. So mayroong repentance. Ibig sabihin, pagbabago ng isip, pagbabago ng lifestyle, pagbabago ng motivation. Okay? Pero hindi ko sinasabing sa karir mo lang sinatrabaho, there is. Kailangan lang ay maintindihan natin yung concept nito. Now, ang sabi rito, this is a colony relies on the kingdom to build this. So, for example, kagaya natin, yung Spain ay sinakop niya yung Pilipinas, colony. Sila yung dapat na mag-build ng roads, mag-supply ng water, tapos lahat ng kailangan, and the kingdom citizen has all his needs supplied as he puts the priorities of the king first in his life. So, ano yung condition doon? Nauuna dapat kung anong gusto ng hari. Yun ang trabaho ng isang citizen. Hindi yung gusto mo. Kabaligtaran sa kingdom, sa democracy. Sa democratic, inuuna mo yung kailangan mo, yung gusto mo. Yun ang inuuna mo. But in the kingdom, inuuna mo yung gusto ng hari. Sa isang democracy, ano man nangyari sa'yo, walang pakialam ang presidente sa'yo. No. Pag wala kang pagkain, hindi niya alam yon. Pero ang hari, concern siya kung may kinakain ka, maayos ang damit mo, maayos ang buhay mo. Kasi pag di maayos ang buhay mo, makahihiyan niya yon. Pag mahirap ka, kahihiyan ng hari yon. Kasi nga, pag mayaman ang hari, mayaman lahat ng kanyang citizens. Pag prosperous ang hari, dapat prosperous lahat ng kanyang mga mamamayan. Dapat ganoon. Kasi nagre-reflect yung kanyang pangalan. Diba sabi ni Jesus, for my name, o sabi ka, for my name sake. So, He will supply as He puts the priority. So, ito yung, king first interest. So, mauna-una kung ano yung interest ng harian. Yun yung work natin. You are not working for your survival. Again, meron pa yun sa Bible. Do not worry, saying, ito sabi ni Jesus, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans, people outside the heavenly kingdom, yung mga pagans tawag sa kanila, people outside the heavenly kingdom, run after all these things. And your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Matthew 6:33 bilang 23, bisa 32-33 yata to. So, do not worry. Yung mga pagans daw, mga pagano, ang kanilang inuuna, ang kanilang worries, ang pinaglalaanan nila ng panahon, ay paano sila uminom, paano sila kumain, anong isuot nila, for the pagans. Ganon ang kanilang isip. Ganyan din ba isip mo? Nagtatrabaho ka para sa pagkain mo, mag-aaral ka para umangat buhay isang day. Ganon din ba isip mo? Ito, pagans din. That's the pagan mindset. Working for their survival. Working para magandang buhay namin. Nag-iisip ako na mag-aral ako ng maayos para may aakon ko yung aking family. Hindi ganito yung aming maranasan na kagaya ng nararanasan ko ngayon. Now, maganda yan. Hindi ko sinasabing mali. But, hindi yan yung mindset sa karian. Kasi yung mindset na yan, ang tawag ni Jesus ay kingdom. Bible yun. Kasi sabi niya, your heavenly Father knows that you need them. Alam niya na kakain ka, alam niya na magdadamit ka, alam niya na kailangan mo ng bahay, alam niya. It means all your needs, alam niya. Amen. All your needs, alam niya.
significance. Alam niya yun, kailangan mo yun. Even peace, the love, the joy, alam niya, kailangan mo yun. Pero gi-provide niya yun. Hindi mo kailangan hanapin kung kani-kaninong tao. Ang kagalakan mo, hindi mo kailangan na hanapin kung saan. Ang pangangailangan mo, hindi kung sino-sinong tao nga sinusundan mo para bigyan ka. No. Because once you put your needs, your source, your trust in that, hindi na yung hari. That's an insult to him. Alam niya kailangan mo eh. Hindi ako magpunta kasi sayang naman yung transaction na ito. 1,000 pa isang araw. Pinagpalit mo yung provision ng ang hari. Tapos, pinagpalit mo siya. Syempre, sige yan. Sige, pagkirapan mo yung pagkain mo ngayon. Dahil yan ang isip mo, sige, you do that. You continue with that kind of mindset. Tuloy ka lang. Pinagpala ako ni Lord. Syempre, di ba? Kung hindi ako nagtrabaho ngayon, wala akong pagkain. Wala talaga kasi yun ang isip mo. But, kung ang isip mo ay sinunod dito, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about it. It will just be given, added. Added, ibig sabihin, ibibigay lang sa'yo, hindi mo paghirapan. Basta gawin mo lang yung pinapagawa niya. Seek first His kingdom. Now, ano ibig sabihin? Ito actually ay napag-aralan namin sa kingdom application sa isang chapter. But I just want to share this to everyone. Ano ibig sabihin ng God? What exactly does added mean? When God adds to your life, anong ibig sabihin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you, will be given to you. Ano ibig sabihin ng given? Ano ibig sabihin ng added? Mahalaga ito. Una, things will be attracted to you. They will be added like a magnet. Yeah. Hindi mo kailangan na hirapan para siyang magnet. It means automatic. It's natural that will come to you. Hindi mo kailangan nagparinig-rinig. Wala ba ako pambiling ganito? Kailangan ko ba ng ganito? Hindi mo kailangan ng ganun. Dahil alam, your Heavenly Father knows them. Automatic. Basta, do your work. Seek first His kingdom. At ano mapapala mo when you seek His kingdom? Things will be attracted to you. Like a magnet. Pangalawa, things will find you. Ikaw ang hahanapin, hindi ka naghahabol. Are you here? Kaya ang taong naghahabol ng pera, hindi niya alam, ikaw pala dapat ang hahabulin. Anong gagawin mo para mapansin ka ng pera? Seek first His kingdom. Mapapansin ka niya. Bakit? Kasi things will find you. You won't have to chase them or hunt them down. Malay mo, ito yung breakthrough ko. Malay mo, itinda niya para makabili ako ng sasakyan ko. Malay mo, baka ito na yung breakthrough ko. Malay mo, ito pala. Hindi malay mo. Sigurado, Amen. things will find you. Anong gagawin mo para hanapin ka ng bagay, hanapin ka ng pera, habulin ka ng iPhone, habulin ka ng sasakyan? Anong gagawin mo? Seek first His kingdom. So that these things will be given to next. Things will come to your life. Usang darating. Pinaghirapan mo ba? Ano ibig sabihin ng added or given? Kaya sabi ko, dami Kristiyano, grabe pag kumahog nila. For all their life, pinaghirapan, bumili siya ng bahay na worth 3 million or 5 million. 35 years to pay or 30 years to pay. Noong nabayaran niya na, matanda na siya, hindi niya na ma-enjoy yung bahay. Asan yun? Survival. Kasi kailangan niya magtrabaho, 65 years old na siya, 70 years old na siya, kailangan niya pa magtrabaho kasi wala siyang nakainin, wala siyang pambayad doon sa mortgage niya. Ayaw din. Survival. So habang nagtatrabaho ka, hindi mo rin na-enjoy bahay mo kahit kasi nga, uuwi ka lang sa bahay mo para matulog. Hindi mo rin na-enjoy sa sasakyan mo kasi gagamitin mo lang pag pumunta ka sa work mo. So na-enjoy mo ba para masyadong hindi? Na-enjoy mo magigahiga sa kama mo na napakasarap humiga doon. Pero hindi mo siya na-enjoy. Ilang oras lang sa isang araw. 4 na oras, 5 araw ka lang sa bahay mo. Or gabi ka lang nandun sa bahay mo. Pagtanda mo, tapos na, nabayaran mo na.
malapit na rin yan sa hukay. So, ibig sabihin, hindi mo na siya na-enjoy. So, things will come to your life. They may appear suddenly and unexpectedly and often from unexpected source or direction. Di ba? Kanta natin kanina? Lumaraga sa pagpapala, aking nararanasan. Mula Hilaga, Kandoran, Silangan, Ibog, South, North, East, West. Hindi mo alam saan ang gagaling. Unexpected. Hallelujah. Hindi mo pinaghirapan. No, just work. Alam mo, nung wala lang naintindihan ko yan, just this year, I see the blessing of the Lord is added. Ayan, motor niyan. Pastor, magkano ang monthly niyan? Wala pong monthly yan. Kasi binili ng cash. Sino nagbigay? Hindi ko naman i-expect. Hindi naman ako naghingi. Ginamit niya yung father ko. And then, yung washing machine, magkano monthly niyan? Hindi naman yan monthly. Unexpectedly. So, things will be given. Yeah. Amen! Pinaghirapan ba yun? Hindi. Usang binigay yun. Hallelujah. Things will come to your life. Di mo siya hinaangad, hinahabol. Pero ikaw ang hinahabol niya. Kusang dumating sa'yo. Amen. Pinaghirapan ba? Hindi. Magkano yun? 71? 72? Saan pakitulog ng 72? Pag tingin ako dun sa sinisweldo ko, hindi yun na siya. Kahit pang monthly pa, di naman siya. Wala na akong kakainin. Pag doon ako nakainin. But it will come naturally. Cash back. Yan ang added to you. Given to you. Ano lang gawin mo? Seek first His kingdom. Next. Things will come without stress. Hindi mo pinaghirapan yung sinasabi ko kanina. Hindi mo pinaharan yun ng 30 years, 50 years. Some people are so tired from working for what they wanted. When they finally get it, they are too stressed out to enjoy. So pagod na siya. Matanda na hindi niya na ma-enjoy. Or pagod siya sa buhay niya. Kasi araw-araw kailangan dalawang trabaho, tapos may sideline pa ako. Kailangan ito yung gagawin ko. Kaya pag-uwi niya sa bahay niya, nababayaran niya nga yung kanyang magandang sasakyan, nababayaran niya. Pero pag sa kanya, pagod din siya. Pagdating niya sa bahay niya, pagod siya. Matutulog na lang siya. Hindi niya na ma-enjoy ko ano ba yung binili niya. Why? Kasi survive pa. Ikaw nagbabayad eh. Hindi ang kaharian. Kasi iniisip mo, ay, kukunin ko ito sa sweldo ko pang bahala. Ay, pag magdating yung sweldo ko na ganito o yung ganansya ko na ganito, iyan ang pambili. Ay, iniisip mo na yun eh. Dito talent yun. Ay, nagka-problema pa. Yung iniisip mo na pambayad, napunta ka sa iba. Mas stress ka pa. Are you here? When the blessing will come, it will be given to you. No stress. The blessing of the Lord brings no sorrow in you. Amen! Amen. So this is the best news. Ito yung pinakamagandang balita. It will just be added to you. Ano nang gawin mo? Seek first His kingdom. Things will just come to you next. Things will be given as favor and reward. Like a gift, not as something you earn. Ibig sabihin, favor is different from the earn. Kasi yung earn mo, pinaghirapan mo yun eh, sweldo mo yun eh. Eh, paano pala yung sweldo mo? Tip lang yan ni Lord, freebies lang. Amen? Freebies lang ni Lord yan. Alam the people do not believe me. Ayaw nila maniwala. Ha? Hindi yan nagdala na hindi ka nagtatrabaho. Hindi naman eh. Because the motivation has been changed. My mindset, the mindset has been changed. Nabago na ang mindset mo. Hindi ka nag-aaral, hindi ka nagtatrabaho para kumita. Nandun ka for the kingdom's interest. Yun dapat ang mindset mo. Paano mo ma-influensyahan ng tao yan? Hindi ikaw ang influensyahan. Nag-aaral ka, ba't ka nag-aaral? Siyempre, para ma-influensyahan ko yung mga tao dito sa paligid ko. Because you are a person that is born to make a difference. Amen? So, things will be given as favor. Paano mo makuha ang favor ni God? Paano mo makuha ang favor ng hari?
Seek His kingdom. Favor na, natural yun. With the favor of God will come to you next. Number 6. Marami na ito. Things will come without struggle. Kung kanina walang stress, ito naman without struggle. When it comes, it will be effortless on your part. Amen? Atin eh, given lang sa'yo. Dinagdag lang sa'yo. Diba? Money will find you, things will find you, hindi ikaw ang magkakabol. Mag-ipon pala ako para makabili ako ng ganito. So ano yun? Inahabol mo yun, di ba? Pero it's not sin to save. Di ba lang mag-save ka? Basta mag-save ka may purpose. It's okay. But later on, sabi ko, oh, yung ipon mo, ibigay mo doon sa feeding. O sige doon, sabi ko. It's not for sins. Kaya dapat itatandaan natin, things will come without struggle. Number 7. So, what it comes with importance on your part. You want to have to fight or compete or play or makipag-compete din siya. Number 7. Things will be seen as natural. When something is added to your life, it will come naturally as if it was inevitable. Walang pwedeng makakahadlang, walang pwedeng makapahinto, walang pwedeng magnanaka, walang pwedeng kukuha. Kasi para sa'yo talaga yan. Amen. Praise God. Eh, sabi niya, hindi, para sa'yo talaga. Yes, kasi may ginawa ka. You seek His kingdom. Kapag ka ginagawa mo yan, you have the right, remember you are a citizen of the kingdom, you have the right to demand. Sabi mo, Lord, ask and it shall be given to you. So, walang makakahadlang. It will come to you as natural. Di mo paghihirapan. Next. Number 8. Tandaan nito. Things will be given to you as needed. Ito. As need. Dapat ma-identify mo yung need mo kaysa wants. But you can never identify your need if you don't understand your purpose. Hindi mo ma-identify anong kailangan mo kung hindi mo alam ang purpose mo. Ba't ka nandito sa mundo dito? Why do you exist? To dominate in the field of your expertise. Kaya ang tao marami nag-struggle, ang tagal mo na nag-pray, wala pa rin, hindi pa rin dumarating. Bakit ang tagal mo na, 2 taon na, 5 taon na, pray ka lang, hingi kay Lord, wala pa din. Why? Because you don't need that. Pero kung alam mo ang purpose mo, alam mo rin yung hihingin mo. At sigurado ibibigay ni God. Kaya yung tinatawag na praying in the will of God. Kasi alam mo yung purpose niya. So God adds things. Remember, God adds things not for your personal benefit or selfish use alone, but for fulfilling His purpose. Ito ang dapat na-clear sa isip natin. Na ibibigay sa'yo yan kasi para matupad mo ang kanyang purpose. Dahil ang purpose mo sa buhay, for example, ay mag-start ng foundation na ang worth ay 1 billion, syempre, ganun ka kayaman, pagpapalain ka ng sobra 1 billion. No? Yes. Bibigyan ka ng negosyo na kumikita ng billions. Bakit? Kasi yung foundation na gagawin mo ay worth billion din. So, you are as rich as your assignment. Ang yaman na ibibigay sa'yo, ang blessing na matatanggap mo, ay depende sa iyong purpose. Sa iyong assignment. There? Yes. Sabi niya, bakit seek first the kingdom? Inuuna ka naman si Lord, bakit ganito pa din? Ay, di mo alam siguro yung purpose mo. You have to discover your purpose. That's why it's very important na maintindihan mo. Number 9. Things will not be pursued. Hindi ka naghahabol. If you are pursuing the kingdom and righteousness, you won't have time to pursue other things as your highest priority. So, ano dapat highest priority ng isang kingdom citizen? To pursue the kingdom and righteousness. Pag-aralan, ano ba ang buhay sa kaharian? Kagaya nito, you are coming here to study. Hindi lang na nagpakita ka or pumunta ka lang sa church kasi pagpapalain ka na. No, it's not like that. Ibig sabihin na nagpunta ka na sa church, pagpalain ka na sa susunod na araw. Hindi ganun yun. Pumunta ka sa church kasi gusto mong matuto maging disciple ni Jesus Christ para matutunan mo paano maranasan ang mga bagay-bagay. And that's why yung Solomon, ano hiningi ni Solomon? Kayamanan ba? Wisdom. Kagaya ni Solomon.
wisdom. Paano, Lord, mamuhay sa iyo? Kaya tulungan mo ako, Lord. Paano, Lord, maranasan yung added at tulungan mo ako, Lord. Paano maintindihan ang ibig sabihin ng seek first His kingdom, Lord? Show me. So yun ang tanongin mo. Gusto ko, Lord, malaman yung aking purpose. Tanongin mo si God as wisdom. You're asking for wisdom. So things will not be forsold, it will be added to you. Number 10. So if you are number 10, things will not be your source. Hindi dapat yun yung source mo, sinasabi ko kanina. Things are commodities, tools, resources to be used to advance God's kingdom on earth. What is God's will? Ano ang intention ni God? To colonize the earth with the culture of heaven. Remember, the Holy Spirit is with you. You have the ability to influence other people with the culture of heaven. Yun ang kakayahan na mayroon ka. Sabi ko, hindi ko kasi alam paano mag-share. Mayroon ka kakayahan. So, mahalaga na yung bawat isa sa atin, things are commodities. So, sabi sa tayo kanina, dapat resources to be used to advance God's kingdom on earth. So, don't look for them as your source. Huwag mong tignan yung sweldo mo, yung kita mo, o saan mang gagaling sa taong ito, nang gagaling yung pangangailangan mo. Hindi dapat yun. Doon ka dapat kay God. God is your source. Father means source. Lord, you are my Father. It means, Lord, you are my source. Lord, you are my Father. It means you are my sustainer. Lord, ikaw ang mag-sustain sa akin. Pag sinabi mo, God, you are my Father, ibig sabihin, God, you are my source. Your Father knows that you need them. Your Father knows what you need. Alam niya. So, the kingdom principle of addition is founded sa apat na significant truth nito. Next one. The kingdom principle of addition is founded in 4 significant truths that are uniquely characteristic of kingdoms. All 4 relate to the relationship that exists between the king and his citizens. So, ito yung relationship natin sa hari. Next. Babasahin ko lang yung apat. Una, all that is needed for sustenance in life is the obligation of the king. So, obligasyon ng hari, ibigay lahat na kailangan mo. Just seek his kingdom. Siguro din mo lang na kingdom citizen ka. Pangalawa, provisions for life are the responsibility of the king and not the citizen. Hindi mo responsibility na magtrabaho para may kainin ka. Responsibility yan ng hari. Ano responsibility mo? Next. Kingdom favor is the unearned provision of the king. Hindi ka karapat-dapat pero bibigay niya sa'yo. Ano dapat gawin mo? Seek first his kingdom. Ano responsibility mo? Seek first his kingdom. Number 4, man was never designed to pursue personal provisions but the influence of heaven on earth. So, ito yung responsibility mo. Hindi ka na-disinyo para magtrabaho at kumita ng malaki. Dinisinyo ka na magtrabaho, alamin kung saan ka magaling, at para punta ka sa position of influence. Kasi ang trabaho mo, to influence the heaven, bring the influence of heaven on earth. Remember, the Holy Spirit is in you now. You have the ability to influence the people around you. Dapat ikaw ang nag-i-influence sa kanila, hindi ikaw ang na-influence nila. Hindi ko kaya, mahihain kasi ako. You have the Holy Spirit. Amen. Ay, paano kung di sila maniwala? Huwag ka nang mag-isip na ganyan. Si Lord ang mag-convict sa kanilang puso. Si Lord ang mag-convict sa kanila para sila ay lumapit din kay God at ma-realize nila. Maraming mga tao ngayon, pag may pera sila, di ka papakinggan, di ba? Don't worry. Just continue to influence them. So, ayaw ka maniwala, kasi sabi ko na, ayaw nila maniwala that you can live a free stress life. Don't worry, enjoy with your stress, and for me, I will enjoy my free stress life. So, ayaw maniwala eh. Just enjoy what you are believing, and I will enjoy what I am believing. Because I'm doing a life without being stressed. Ay, paano pag na-stressful situation dumarating? Ay, you go back to the principle. Lord, para ma-stress ako naman gagawin ko. Pero hindi ko sinasabing perfect ang buhay No. There are challenges in life. There's a lot of challenges. Maraming challenges sa buhay.
Hindi ko sinasabing perfect na ang lahat, no. That's why God, alam ni God na maraming trials, maraming troubles, maraming ay mararanasan sa mundo dito. But He has given us the principle. Binigyan niya tayo ng tuntunin na dapat sundin. Ang problema pag di mo alam, siyempre magtatanong ka, Lord, why? Bakit Lord, hinayaan mo kami? Hindi ka hinayaan ni Lord, di mo lang alam ang gagawin mo. Kasi hindi ka nagtanong at hindi mo pinag-aralan. Next one. God's desire is that we not live for things, but live for His influence. Ibig sabihin, pag-uwi mo motivation mo. I'm here because of the kingdom's interest. I'm here to influence the people around me. Next. Provision is a byproduct of obedience. Obedience brings blessing. Sumusunod ka kung ano sinasabi sa kaharian. Obedience that releases kingdom provision begins in the heart and manifests in our outward lives. Man was created to work out his assignment, not work for a living. So, kanina, di ba, ang saya, tignan natin yung added to you. Hahabulin ka ng mga bagay-bagay, it will naturally come to you. They will just come to you without stress. They will come to you without struggle. Sito na ngayon, anong gagawin mo? Obedience is the key. Ang susi ay pagiging masunurin. Di ba yung apat na makatotohanang bagay na dapat tandaan? Kailangan kong maging masunurin sa batas at tuntunin upang ako ay maging masunurin. So yun ang susi. Next. In the kingdom, assignment determines access. Ito sa GC. What does that mean? It's very simple. Whatever you were born to do is how rich you are. Ganon ka kayaman. Kung ano ang dahilan bakit ka pinanganak sa mundo ito, ganon ka. Yung sinasabi ko kanina, pag ang trabaho mo, assignment mo, purpose ni God, bakit ka pinanganak sa mundo ito, ay mag-start o mag-establish ng foundation na 1 billion ang kailangan, then God will bless you with billions. Without stress. Next. Principles. So we need to remember. The kingdom principle of addition operates on obedience, faithful observance of kingdom law, and clean living. Kingdom and righteousness. Ibig sabihin righteousness, you are living a clean life. Sumusunod ka. Next. The rewards of the kingdom on God's part require right living on our part. Ito na yung responsibility natin. Mamuhay ka ng clean. Ano mamuhay ng clean? Mamuhay ka na ang dahilan mo bakit ka nagtatrabaho, bakit ka nag-aaral, ay para sa kingdom's interest. Anong kingdom's interest? Ay, nag-aaral ka para malaman mo kung saan ka magaling, matrain ka, kung ano yung binisin nyo sa ni God na bagay-bagay. Kasi hindi ka naman pwede magkaroon ng lisensya dito sa earth kung hindi ka nakapagtapos. Kailangan mag-take ng board para may license ka. O hindi ka nakapag-aral, sa business, kailangan mayroon kang alam. Hindi na business ka, wala na. No, there's a lot of things that you need to do sa business, yung pricing mo, yung mga dapat na mga gawin. So, kailangan pinag-aaralan mo. You do not just start a business without studying it. Next, in a kingdom, the care and welfare of every citizen is direct and personal responsibility of the king. So, yun dapat ang tandaan mo. Sige pa. Before, last na ito eh. All citizens have equal access to the king's asset. Mayroon kang access. Kung sa atin pa, ang iyong credit card ay may access dun sa kayamanan ng hari. Pagpasok mo ng credit card or ATM, yung ATM mo ay naka-access dun sa kayamanan ng hari. Pagpasok mo ng ATM mo, malaki ang halaga yan. Any amount ay pwede mong withdraw. Yun ang ibig sabihin na mayroon kang access. No? Anong mas maganda ibigay sa'yo? 1 million or access? Access. So dapat, pag nag-pray ka, Lord, bigyan niyo ako ng galing. Lord, ituro niyo sa akin yung access na yon para maka-access ako. Unlimited yun. No? Access. Kasi pag naubos yung hiningi mo, kahit 1 billion pa yan, may problema ka.
Pero kung access, you have the access to the kingdom's wealth. May access ka sa kaharian in the heavenly realm. That's right. The owner of the universe, the one who created you. Siya ang nagmamayari ng lahat. Meron kang access. Number 5, the kingdom does not operate on words. It operates on favor. So, ibig sabihin, hindi ka nagtatrabaho para dyan. Favor yun. Yung access mo, favor yun. Ay, hindi mo namin nagtrabahoan. Ano trabaho mo? Ang trabaho mo ay sa kaharian ng Diyos. Ano yun? To become what God, the Creator, the King wanted you to be, and to do what the King wanted you to do. Dinisinyo ka kung ano yung gusto niya para sa'yo. At kung yun ang ginagawa mo, gawin mo kung ano gusto niya ipagawa sa'yo. Ganun, you must desire what God wanted you to be. Then, you have the access now. Because you are not working for yourself. You are operating on favor. Kaya kailangan maintindihan natin ito. Your work is what God wanted you to be and God wanted you to do. Ibig sabihin kung ano na disenyo para sa'yo, yun dapat ang trabahuin mo. Hindi na trabahuin mo kung ano yung gusto mo para sa sarili mo. Dahil magiging kagaya ka ng mga pagans. Ano yung mga pagans? They are warrior. Nag-worry sila paano sila mabuhay. Nag-worry sila paano sila mag-survive. But for the kingdom citizen, ang isip nila, ang mindset nila, kasi di ba nag-repent ka na, ay yung trabaho mo sa kaharian. Ano yun? To be what God wanted me to be and to do what God wanted me to do. Kung anong gusto, ang disenyo ng hari para sa'yo, yun ang trabahuin mo. Saan ka ba na-disenyo? Pag-negosyo? Saan ka ba na-disenyo? Hindi mo kailangan dapaan lahat. Hindi lahat ng tao tulungan mo. Kung ang tao yan ang tutulungan mo, wala ka lang, maraming mga tao tulungin. But they fail to help themselves. Okay? Maraming tao tulungin. Ay, tao yan, matulungin yan. Ang tanong, natulungan niya kaya sarili niya? Ano? Hindi niya pa rin alam hanggang ngayon yung kanyang purpose. Hindi niya pa rin na-identify yung kanyang assignment. Tulong pa ng tulong. Baka mamaya nalimutan mo. Na-delay na yung trabaho mo. Kasi sabi mo, seeking the kingdom of God gumagawa ka ng mabuti. Tignan mo kung ginagawa mo mabuti ay para sa kingdom citizens, baka hindi. Baka para matulong lang yung tao yung sino. So be careful. Why are you doing that? Is that for the kingdom citizens? Or nakakatulong ba yan para sa pagiging to be what God wanted you to be? Because there are enemies of our potentials. There are a lot of opportunities. Opportunities are also enemies of your potential. Sometimes that opportunity pala ay nilalayo pa sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa buhay mo. That every good things are right. The good and right are different things. Paano mo masasabi na right? Kasi yan, right yan ginagawa mo kasi nga para sa purpose mo. Good thing, pero hindi naman wala ka ng oras sa sarili mo. Wala ka ng panahon para sa sarili mo. Natuparin ko ano yung pinapagawa sa iyo God. Pero ang tinutupad mo, yung gusto ng ibang tao. Hindi yung gusto ng iyong So you must remember, baka masayang yung mga effort mo. Masayang yung mga ginagawa mo. Masayang maging useless. Bakit Lord? Sabi mo, given unto you. Given unto you, ma'am. Paano maranasan? Seek first His kingdom. Next. When we are about our kingdom purpose, our King will supply all the provisions we need to do the job. Supply all the provisions. Hindi mo problemahin. Ang resources naka-ready na. Ang mga tao naka-ready na. Hindi mo kailangan gumawa ng favor sa kanila para tulungan ka. Pusa silang lalapit sa'yo. Pusa sila. Kasi nga, alam mo na yung purpose mo. King will supply all your provisions. Amen. Amen? Hindi yung problemahin.
ito pala yung pinapagawa nila sa akin. Paano kayo? Huwag ka magproblema. God will provide. Praise God. Amen. Alamin mo lang yung purpose. Paano baguhin mo ang iyong motivation? Number 7. God's desire is that we not live for things, but live for His influence. Lagi yan, no? His influence. Ano yung kingdom interest? To influence the people around you. Anong influence mo sa kanila na come to the kingdom of God? Yung values. Iba ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Bakit iba? Kasi wala kang stress. Bakit iba? Masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo iniisip yung compensation. Kasi ang magbigay ng need mo ay ang hari. And sometimes we'll ask people, what's ginagawa niyo? Wala naman kayo mapapala dyan. Ibang tao, ganun ang isip nila. But they don't know that you are working for the kingdom's interest. Pag pupunta kayo dun sa outstation, time na nga lang yan na magpahinga ka, pupunta ka pa, maghapon ka naman sa church, pupunta ka pa. Why? You're working for the kingdom's interest. So, sinong mag-compensate sa'yo is the king. God will provide your needs. Next. Provision is a byproduct of obedience. Kung nag-struggle ka sa isang bagay para i-provide ang need mo, baka hindi mo ginagawa yung purpose ni God. Kung nahihirapan ka financially, baka hindi mo ginagawa yung purpose ni God. So, you focus on your assignment. Baguhin mo talaga siya. Yung mindset mo. Number 9, when we obey the Lord with our whole heart, His blessings will overtake us. Overtake. Given to you. Hindi mo hinihingi. Natural na darating. Number 10. The principle of provision and prosperity in the kingdom is access, not ownership or pursuit. Ilagay mo sa isip mo, anak ako ng hari. Anak ako ng hari. At ano man na mayroon ako, pagmamayari ng hari. No. Ano bang mayroon ka, hindi mo dapat ipagyabang yan. Hindi mo dapat ipagyabang yung galing mo. Hindi mo dapat ipagyabang ano man ang natatanggap mo, ano man ang maaabot mo, saan ka man ngayon, hindi mo dapat ipagyabang yan. It is God, it is the King who put you there. Because of His interest. The kingdom's interest, para maka-influence ka. Dapat, ay dami mong kilalang tao, na-influence mo ba sila? Yun ang purpose nila. If you do that, things will be added to you. Number 11. Kung ayos ka score sa klase mo, you excel in your class. Magkuha sila sa'yo. Bakit ka binigay na ganyan? Because God put you there. God bless you with that for His kingdom interest. Ito, number 11. True wealth is found not in abundance of possessions, but in unlimited access to infinite resources. Ayan. Saan tayo nasusukat? Paano malalaman na isang tao ay wealthy? Doon sa kanya, access. Saan? Unlimited Resources. infinite resources. May access ka ba? Yes. May access ka, dahil ginagawa mo, you are seeking first, you seek first His kingdom and His righteousness. You have now the access, and you are living a wealthy life. Di ba nakikita ng tao, but you experience it. Di nakikita ng tao yun, but later on, sabay-sabay tayo. Amen! Makikita mo as you continue to focus on the kingdom's interest. Next, in the kingdom assignment determines access. So ito, di ba? Paano mo makikita yung access mo? Paano mo magkaroon ng access sa unlimited kingdom? Paano ka magkaroon ng access doon sa asset ng karya ng Diyos? Paano? Your assignment. And that's your purpose. Number 13. Our part is to pursue the end. Anong end? Your assignment. To pursue your work, your assignment. The assignment. Our part is pursue the end, the assignment. God's part is to supply the needs. Yung paraan para maabot yun. Anong responsibility mo? Gawin ang assignment mo. To be what God wanted you to be. To do what God wanted you to do. At huwag ka lang ng problema sa pangangailangan mo. Because that is God's part.
to supply all your needs to fulfill His purpose. Pag nag-struggle ka sa need mo, nag-struggle ka sa pangangailangan mo, bigo ba? What's your purpose? Are you doing your purpose? Are you working out for your purpose? Hallelujah. Sinulat mo, nagplano ka, are you executing it? Next, provision is tied to your purpose. Therefore, pag di mo alam talaga yung specific mo na assignment, mag-struggle ka pa din. Kaya mahalaga na alam mo kung ano yung specific na layunin mo sa buhay. For me, that's the dream na binigay ni Lord. Sa'yo, mayroon din. Ano yung dream mo na inaabot? Don't worry. God will provide your resources. Trabahuin mo. Of course, nung si Joseph ay nagkaroon ng dream na kung saan ang kanyang mga kapatid ay nagbawalan sa kanya, hindi madali yung kanyang pinagdaanan para makarating siya doon. Pero proseso siyang pinagdaanan. Nakulong, bininta siya, o tinapon siya, bininta siya, nakulong siya, ng how many years? Pero nakarating pa din siya. Hindi basta-basta yung pinagdaanan niya. But God's provision, God's providence is with Him. Hindi mo makikita na reklamo siya ng reklamo. Hindi mo makikita, kahit saan siya pupunta, nag-iisip siya. Pinagkakakiwalaan siya. Why? Because He knows that the principle, alam niya kung ano yung end ng buhay niya. The destiny God has already given you. And your destiny is to be successful and prosperous. And your destiny is to be expert in your or dominate in the field of your expertise. Anong ginagawa mo? Tinatrabaho mo. If you are not working now, and if you will not decide, you will continue to struggle and life will always be full of stress. But once you are doing it, umpisahan mo na, ginagawa mo, hindi ganun kadali, but the provision of the Lord will be there. Ang provision ni God. Next. Kaya dapat tayo, how does the kingdom principle of addition operate? Paano? So that things will be given to you. You seek His kingdom. Ano yun? You find the access. Ano yung access? Your purpose. Assignment. Next. What shall you do in order to experience the kingdom addition principle benefits? Diba? Yung benefits. Ano yun? Seek first His kingdom and His righteousness. What does it mean to seek His kingdom? Pag-aralan mo kung anong kaharian, paano mamuhay dyan. Hindi ka dapat maging kagaya ng mga pagan. And, ano dapat pagawin mo? Know, understand, discover your assignment. Kasi kapag hindi, your life will be full of stress at survival, kagaya ng mga pagans. Anong dapat natin gawin to become a part or to receive the governor? Una, repent. Baguhin mo ang iyong pananaw. Nakita mong mali mo, mali pala yung pagsimba o magsisimba ka na. O mali pala ang lagi kang pinagsasabihan or kinokorek ka dyan sa mali mong ginawa. Bakal mo ng Diyos, saka na, kamayan na, baguhin mo yun. So, anong gawin mo? Pag tutusang ka, iwanan mo yung ginagawa mo at sumunod mo. Are you here? Hindi pala tama yung nagmamakdul ka, nagagalit ka rin sa magulang mo or sumasagot ka sa magulang mo. So you repent. Yung walang respect. So you have to repent. Now, what shall you do in order to experience the kingdom addition principle benefits? Seek first His kingdom and His righteousness. Find the access. Because you have the access to the access of the kingdom. Ano yung access na yun? Your assignment. Tied to your provision. Next. Focus on what God wanted you to be and what God wanted you to do. Just work out what God wanted you to be and what God wanted you to do. Be a kingdom of life influence. Ito dapat ang ating nasa isip. Ang motivation mo, bakit ka nag-aaral, is to influence them. At you work out what God wanted you to be. Ano bang gusto ni Lord para sa'yo? Anong disenyo niya para sa'yo? Kasi kailangan gumawa ko ng ganito para kumita ako ng malaki. Pagkatapos mag-abroad ako para malaki ang kikitain ko, para maabot ko yung gusto ko. Pag ganun yung motivation mo, you are like the pagans. But if your motivation is
Gusto ko, Lord, maging what God wanted you, what you wanted me to be. So lagi kong pray, Lord, help me to be what you wanted me to be. Lord, help me to do what you wanted me to do. Lord, help me to be a kingdom of light influence. And that's our theme this coming December. I am a kingdom of light influencer. So yun dapat yung theme ng bawat presentation. Bungkag, Bangkaw, Sigan, San Manuel, yung teens, and even kung magsali yung mga nanay. So those are the groups. So I hope that each one of us, mararanasan mo yung added unto you. Do you want to experience it? Yes. Do your responsibility. Amen. Seek first His kingdom. You pray always, Lord, help me to be what you want me to be and what you want me to do. And be a kingdom influencer. Hindi ikaw dapat influence. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Father.